Panahon na naman upang sagutin at pag-usapan ang samot-saring katanungan ng mga miyembro at pensyonado ng GSIS sa pamamagitan ng text number 3914747 at email address na membershour@yahoo.com. Nagpadala ng mga questions at follow-up sa mga members at pensioners sa GSIS. Sa tulong ng ating mga espesyal na bisita, sasagutin at pag-uusapan natin ang mga text at email questions na yan. Sinasagot po namin dyan ang inyong mga pinadalang tanong at comment. Siyempre, ang lahat ng mga ito pinadala nyo through our text hotline 3914747 at email messages membershour@yahoo.com. At ito na nga po, the moment you have been waiting for, kasama na natin ang ating dalawang resource persons para sagutin ang inyong mga tanong at comment, no? Upapakilala ko, first time nila dito sa GSIS Members Hour, no? Ang unang-unang, paano ba to? According to age, si Assistant Manager Noel Alvarez ng Claims Department. Good evening, Noel. Good evening, BP Marge. Good evening po sa lahat ng mga nanonood ng GSIS Members Hour. Poging-pogi si Noel. At isa pa, equally din, pogi, ang Assistant Manager naman ng Internal Reconciliation Unit 3 or INRU 3, walang iba kundi si Levi Olivar, Assistant Manager. Magandang gabi, BP Marge, at sa mga masugid na taga-subaybay ng GSIS Member Hour, magandang gabi. Kulang kayong dalawa dahil talagang nakasalang kayo. Mga 50 questions yata yung sasagutin natin ngayong gabi, no? Pero bago natin umpisaan yung talakayan, gusto ko nang sagutin yung letter na pinadala sa amin ni Miss Clementina Bacolod. Alam ko po nanonood kayo ngayong gabi at ma'am, meron po akong magandang balita sa inyo. Salamat po dun sa letter na pinadala ninyo. Noel Levy, si Miss Clementina Bacolod ay isang pensyonado na, no? At siya ay taga Davao City. So ma'am, good news po, nabasa po ni PGM Robert Vergara yung inyong liham at agad-agad pong inaksyonan. So by April po, matatanggap na po ninyo yung kakulangan ng inyong pensyon. So abangan lang po ninyo yan, starting April 8, makukuha na po ninyo kung ano man yung naging pagkukulang sa natatanggap ninyong pensyon. Okay, so we will now proceed to our batch 1 of questions, no? Sino bang, ang unang katanungan ay nanggaling kay Flora Espeso of Labo, Camarines Norte. Ang sabi ni Flora, nag-mature na daw yung kanyang policy noong 2002 pa. Bakit naman daw siya binawasan ng premium in arrears? Paki-explain lang po, Levi. Magandang gabi sa iyo, Ginang Espesa? Oo, okay. Espeso. Isa sa mga benefits na binibigay ng GSIS sa ating mga members ay ang life insurance. Ito ay may cash value na natatanggap natin upon maturity ng policy natin at surrender ng policy. And that claim naman pag sa mga namatay nating members. Ito ay may kaukulang contribution na 4% ng ating monthly salary. Ang 2% dito ay galing sa atin, personal share, at 2% naman dito yung counterpart natin sa government share. Employer share, no? Employer share. So, kapag tama ang ating binibigay na contribution, buong-buong matatanggap natin ang benepisyo na galing sa GSIS. Pero ngunit, kung ito ay may kakulangan sa ating contribution, ito ay binabawas sa ating matatanggap. Okay. Ang tawag po dito sa kakulangan ito ay premium in arrears. Ang premium in arrears po ay dalawang klase. Ang isa po ay underpayment, na tinatawag natin, at ang isa po ay no payment. Okay. Ang underpayment po ay merong bayad yung member, kaya lang kulang yung binayad niya sa dapat na bayarang prima sa atin sa system. Oo, sige. Samantalang yung no payment talaga, wala talagang bayad siya for that particular month. So sa case ni Flora Espeso, napag-alaman namin na walang buwan na wala siyang bayad, lahat may bayad. Okay. Kaya lang meron siyang mga underpayment. Ang halimbawa na po dito ay yung mga pagtaas ng salary niya. Nung tumas po yung salary niya, ang binabayad niyang contribution ay katulad pa rin ng dati. Okay. So, dapat pag tumataas ang salary natin,
dahil tumataas din ang cash value ng life insurance natin, dapat din po na tumas din ang contribution po natin. Okay. Ngunit wag po kayong mag-alala, Ginang Espeso, kung meron po tayong maipapakita ang proof of payments with regard to mga adjustment ng salary nyo na may bayad ho kayo, maaari po tayong makipag-coordinate sa malapit nating GSIS satellite office at i-present po natin doon para ma-refund natin yung mga binawas sa atin. So, kung nasa diet ho kayo, pwede ko kayong magpunta sa ating GSIS Diet Satellite Office or kaya naman sa GSIS Regional Office ng Naga. Oo. Levi, tanong ko lang, anong yung role ng natin dito? Agency Authorized Officer, hindi ba sila yung nagfa-facilitate nito? Pwede silang pwedeng dalhin nilang ng member yung request ng member Ng AAO. ng AAO para pag na-lodge yan sa monitoring system natin, malalaman natin kung ano lang status ng ating request. Ayan. So, Ms. Espeso, dalhin lang po ninyo yung inyong proof of payment, no, Levy, sa Camarines. Meron ba tayong branch sa Camarines na malapit? Sa GSIS Satellite Office, sa DAET. At para ma-adjust po namin accordingly yung underpayment niya. Yung mga premium in arrears na after validation ng GSIS, pag atin pong na-validate na meron tayo siyang bayad for this particular adjustments niya, i-refund po yun ng GSIS. Mabilis lang naman yun. Oo. Basta kompleto yung niya. Anyway, meron ding iniwan na mobile number, no, si Mrs. Peso, kaya tawagan na lang natin agad, no? Madali natin siyang makukontak para maturuan natin how she will go about this, no? Ma-resolve niya yung kanyang premium in arrears. No, Levs? Yung pangalawa naman, wala siyang binigay na pangalan, no? Yung pangalan ng miyembro, pero ang binigay niya, yung mobile number niya, 0921-963-8084. Ang sabi niya, nag-claim na daw siya ng death benefit ng mother niya, pero bakit daw may deduction na mahigit 10,000? Noel? Ayun pong yung pong deductions na yon ay tinatawag po nating excess pension. Kasi po yung mother niya, si Concepcion Briones okay, ay namatay noong November 2010 at may pumasok pa po mga pension ng December 2010 at yung tinatawag po nating December 2010 cash gift o bonus at ang kanyang January 2011 na pension. So, sa atin pong sistema, binabawas po natin yan kasi dapat po talaga hindi na siya tumatanggap ng pension dahil nga po siya ay patay na. So, yun po yung 10,000 plus na binawas dun sa kanyang funeral benefit. Iba okay. Yun naman pong tungkol sa katanungan din niya na may natira pa pong pera sa bangko. Ito po ay kino-ordinate na natin sa Treasury Office dito sa Manila at binigyan na po ng advice ang Union Bank of the Philippines na i-release na po itong tinatawag natin na restricted balance. So, at ikino-ordinate na rin po ang bagay na yan sa GSIS Sorsogon branch at ang branch head po doon, tinawagan na po itong anak ni Ma'am Concepcion Briones para ipaalam na pwede na po niyang kuhanin yung perang natitira sa Union bangko. Bank. That's good news. Okay. So, yung pangatlo naman, galing kay Arcadio Blas. Nag-retire na daw siya sa PNP or sa Philippine National Police mula Philippine National Railways noong November 13, 2002. Tanong lang niya, bakit daw meron siyang service loan? Ngayon, hindi siya makautang sa GSIS dahil meron siyang loan. Ano kaya yung naging problema dito? Probably ito ay hindi nakatag fully paid sa dati nating system. Kaya nung magbago tayo ng system, lumalabas pa rin na meron siyang loan. Okay. Pero wag ho kayong mag-alala, Gino Arcadio Blas. Okay na po inayos na po namin yung account nyo at pwede na po kayong mag-pension loan. Ayun, magandang balita yan kay Mr. Blas. So, wag na po kayong mag-alala, na ayos, na reconcile na. Tawag natin doon, na reconcile na po ang inyong record at
sa lalong madaling panahon, pwede na po kayong mag-apply ng service loan from GSIS. Pang-apat na tanong na tayo mula kay Francisco Diesta. Sabi niya, miyembro daw siya ng GSIS mula 1974 hanggang 1977. Naputol dahil na-employ siya sa pribadong sektor, no? Meron ba siyang makiklaim, Noel? Kung hindi po siya nakapag-file nung after separation po from government service, hindi na po siya makakakuha ng claim sa GSIS. Ito po yung tinatawag nating prescribe po. Kasi dapat po, nag-file po siya 4 years after separation niya sa government service. Oo, nako, Mr. Diesta, no? Francisco Diesta. Sorry po kasi wala po kaming magagawa dyan dahil nasa batas po namin yan, Republic Act 8291. May tinatawag po tayong prescription period. Ang ibig sabihin po, upon the date of yung tinatawag nating contingency, no? Within 4 years ay dapat nakapag-file kayo. Kung hindi po, talagang hindi na po maibibigay ang inyong benepisyo. From Chofisto Verceles naman, sabi niya, I will be very grateful if you can check why my February pension excluded his survivorship pension. Tama ba yun? Old age pension, oo. Ano kaya yun, Noel? Ibig niyang sabihin. Siya po si Mr. Chofisto Verceles. Ito po ang tinatawag nating dual status na pensionado. Ibig sabihin po, siya po ay tumatanggap ng old age pension at siya din po ay tumatanggap ng survivorship pension. Sa akin pong pagsaliksik sa ating database, tiningnan ko po ang kanyang, nabanggit po niya yung February pension niya. So ito naman po ay kasama doon sa binigay nating pension sa kanya noong February. Yun pong old age pension niya at saka ang survivorship pension po niya ay na-credit po noong February 14. So okay naman po yung record ng pension niyo, sir. Ayun, so wala po tayong problema, Mr. Chofisto Verceles, dahil tamang dalawang pensyon pa rin yung natatanggap ninyo. I just would like to mention, no, bago na yung ating survivorship policy, so pwede na po kayong mag-apply. Yung mga na-deny po before, under the old policy, tumatanggap na po kami ng application. Ngayon po, kung kumikita kayo, tumatanggap kayo ng pensyon sa ibang ahensya, ay entitled na po kayo under the new and enhanced survivorship policy.